Naisip mo na ba minsan paano kung tinitingnan natin ang ating sariling pagkakakilanlan bilang mga Pilipino gamit ang salamin ng ibang tao? Nakakalungkot isipin, di ba? Kaya dito sa ating pagsusuri ngayon, babaklasin natin yung mga kanluraning pananaw na matagal na nating nakasanayan. Ang layunin natin, muling tuklasin ang tunay na diwa ng pagiging Pilipino sa pamamagitan ng ating sariing mga katutubong konsepto. At grabe nakakapanabik isipin na yung mga salitang ginagamit natin araw-araw ay may nakatagong lalim pala na tuluyang magpapabago sa pagtingin natin sa ating nakaraan. Kaya heto ang magiging roadmap natin para sa paradigm shift na ito. Una, ihimayin natin ang pagkakaiba ng sibilisasyon at kabihasnan. Susunod, titingnan natin ang salitang kalinangan bilang batis ng ating pagkakakilanlan. Pagkatapos, sisiyasatin natin ang napakayamang pamanang Austronesyano natin, susundan ng tinatawag nating kamalayang pangkasaysayan. At para sa huli, tatalakayin natin kung paano nga ba natin dapat saliksikin ang ating sarili gamit ang mga katutubong metodo. Mabilis lang ito, kaya tara, umpisahan na natin agad. Simulan natin dito sa unang bahagi, sibilisasyon laban sa kabihasnan. Tatanungin kita, paano ba natin nasasabi na ang isang lipunan ay maunlad? Madalas kasi sinusukat natin ang sarili natin gamit ang pamantayan ng iba. Tingnan mo itong konsepto ng sibilisasyon. Galing ito sa salitang Latin na civitas, na ang ibig sabihin, lungsod. So, para sa mga kanluranin, para masabi mong sibilisado ang isang lipunan, kailangan may malalaking lungsod, mga dambuhalang istrukturang gawa sa bato, tulad ng mga pyramids o Colosseum, at mga nakasulat na batas. Pero teka, anong problema rito? Napaka-eksklusibo ng pamantayan ito. Ginamit kasi ito ng mga kolonyalista para bansagang barbaro o tribo ang mga lipunan sa Asya at Afrika na walang ganitong mga katangian. Kumbaga, ginawa nilang palusot itong konseptong ito para sakupin tayo dahil kailangan daw nila tayong patnubayan para maging sibilisado. Ngunit, paano kung may sarili pala tayong salita na mas angkop sa atin? Dito napapasok ang kabihasnan. Ang nakakabilib dito ay yung pinagmulan mismo ng salita. Nagugat ito sa salitang bihasa, ibig sabihin eksperto o mahusay. Ayon nga sa historiador na si Zus Salazar, tumutukoy ito sa pinong uri ng pamumuhay at pag-uugali na nalinang at kinagisnan ng isang grupo ng tao sa paglipas ng panahon. Hindi mo kailangan ng mga nagtataasang pader o batong templo dito. Ang mga sinaunang Pilipino kasi sadyang bihasa sa pag-angkop at pakikipagkapwa sa kalikasan kaysa magtayo ng mga dambuhalang gusali mula sa sapilitang paggawa. Kaya kung itatabi natin sila ng direkta, yung sibilisasyon, nakapokus yan sa material, sa lungsod at sadyang eksklusibo. Pero ang kabihasnan, nakabate ito sa husay, sa pag-uugali, sa gawi at napaka-inklusibo nito. Ang punto rito, sa sandaling yakapin natin ang salitang kabihasnan, literal nating pinapalaya ang ating mga sarili mula sa dayuhang pamantayan ng pagsukat sa halaga ng sarili nating nakaraan. Okay, lipat na tayo sa ikalawang yugto natin, kalinangan bilang batis ng pagkakakilanlan. Mula sa kung paano natin tinutukoy ang kabuuan ng lipunan, tingnan naman natin kung paano natin binibigyang kahulugan ang mga pang-araw-araw nating gawi. Malamang, sanay na sanay ka nang marinig yung salitang kultura, tama? Ngunit sa sarili nating wika, ang talagang mas angkop na termino ay kalinangan. Galing ito sa salitang ugat na linang na madalas nating ginagamit sa agrikultura, tulad ng paglilinang ng lupa para magbunga. Tumutukoy ito sa mga tiyak na gawi na literal na nilinang at pinagyaman ng iba't ibang pangkat etniko sa atin. May kalinangan mangyan, kalinangan tausug at iba pa. At alam nyo ba, ang kabuuan ng lahat ng lokal na kalinangan na ito mula Batanes hanggang Tawi-Tawi, yan mismo ang bumubuo sa ating pangkalahatang kabihasnan. So, tatanungin mo siguro ako, bakit ba nating kailanang ipilit ang paggamit ng kalinangan? Kasi yung salitang kultura, madalas may bitbit yang kanluraning ideya ng pagiging sopistikado. Kadalasan, nagtatakda pa yan ng hierarkiya na parang may kulturang mas mataas o mas magaling kaysa sa iba. Pero ang kalinangan, pantay-pantay ang tingin nito. Tinatanggal nito yung mapanghusgang pananaw na yon dahil nirerespeto nito na ang bawat grupo ay may kanya-kanyang natatanging paglilinang na bumabagay mismo sa sarili nilang kapaligiran. Ngayong mas malinaw na sa atin ang tungkol sa ating mga kalinangan, ano ba yung common denominator natin? Dito papasok ang ikatlong bahagi natin, ang yamang pamanang Austronesyano.
Meron tayong 5 napakahalagang tamanang iniwan sa atin ng mga karaniwang ninuno nating mga Austronesiano at ito yung mga nagpapatunay kung gaano talaga kayaman ang ating kabihasnan. Nandyan ang bayanihan, kahusayang maritimo, holistikong pananaw, kalinangan ng palay at yung konsepto natin ng piyesta. Himayin natin ang ilan sa mga pinaka-fascinating na bahagi nito. Simulan natin sa pinaka-paborito ko, ang bayanihan. Kapag narinig mo ito, ang naiisip mo agad yung sikat na imahe ng mga taong nagbubuhat ng bahay kubo, di ba? Pero alam nyo ba kung saan palaga ito nagmula? Galing ito sa salitang bagani o sinaunang mandirigma. Sa kabihasnan natin, ang tunay na mandirigma o bayani ay hindi lang yung basta pumapatay ng kalaban. Ang tunay na bayani ay yung taong nagbibigay ng ginhawa o ginhawa ng buhay sa kanyang komunidad. Kaya mula sa mga sinaunang mandirigma hanggang sa pag-aabot lang ng bayad ng katabi mo sa umaandar na jeep, buhay na buhay ang pamanang bayanihan na yan. Tapos, isipin nyo kung paano nabuo ang wika natin pagdating sa pagkain. Meron tayong palay, bigas, kanin, bahaw, tutong, sinangag, lugaw, mumo. Grabe ang dami, di ba? Pero kapag isinalin mo sa English, lahat ng yan literal na rice lang. Wala nang iba, rice lang talaga. Ang simple pero nakakatuwang katotohanan ito ay nagpapakita ng ating kalinangan ng palay. Pinapatunayan nito ng ating koneksyon sa ating pangunahing pagkain ay mas malalim, mas masalimuot at mas nalinang ng husto kumpara sa mga bansang kanluranin. Ang palay para sa atin ay hindi lang basta nakakabusog. Ito ang mismong sentro ng ating pamumuhay. Okay, dumako na tayo sa pang-apat na bahagi, kamalayang pangkasaysayan at pag-alala. Mula sa kung paano tayo namumuhay sa kasalukuyan, suriin naman natin kung paano natin ginugunita ang ating nakaraan. Mayroong napaka-critical na pagkakaiba na kailangan talaga nating intindihin dito. Yung salitang history sa Ingles, kadalasan tumutukoy lang yan sa malamig at objektibong pag-aaral ng mga nangyari. Mga petsa, pangalan, lugar, ganyan. Pero ang sarili nating salita na kasaysayan, may mas malalim itong hinihingi. Nagmula ito sa salitang saysay na ibig sabihin ay halaga o kahulugan. Para sa ating mga Pilipino, kung ang isang kwento o pangyayari mula sa nakaraan ay walang saysay, kung hindi ito nagbibigay ng aral at kahulugan sa kasalukuyan nating komunidad, hindi ito maituturing na tunay na kasaysayan. Kailangan may kwenta siya, kailangan may saysay. At bakit ba napakahalaga ng saysay na ito? Ipinapakita sa sikat na quote na ito ni George Santayana ang nakakatakot na trahedya ng pagkalimot. Sinasabi nga rin ng ating pambansang alagad ng sining na si F. Sionil Jose na yung pagiging madaling makalimot nating mga Pilipino sa ating nakaraan ang mismong dahilan kaya paulit-ulit na nahahalal ang mga tiwaling pinuno. Ano man ang inyong paninindigan sa politika, ang ipinaparating ng mga ideyang ito ay napakalinaw. Ang pagkalimot sa kasaysayan ay may direkta at seryosong epekto sa kung ano ang mangyayari sa ating lipunan bukas. Kaya, kung ganun na pala kahalaga ang ating kasaysayan at kalinangan, paano natin sila dapat pinag-aaralan? At dito napapasok ang ating ikalima at huling bahagi, ang ating katutubong metodo ng pananaliksik gamit ang lente ng psikolohiyang Filipino. Ayon kay Virgilio Enriquez na kinikilalang ama ng psikolohiyang Pilipino, hindi sapat yung mga kanluraning paraan ng pag-i-interview. Yung tipong malamig at formal na parang kumukuha ka lang ng datos mula sa isang makina. Hindi. Ang ating katutubong metodo ay nakabatay sa pakikipagkapwa. Magsisimula ka sa informal na pakikipagkwentuhan para bumuo muna ng tiwala. Nandyan yung pagpapakwento kung saan magbibigay ka ng oras para makinig. Tapos saka ka magpagtatanong-tanong. Pero ang pinakamalalim sa lahat ay yung nakikiugaling pagmamasid at pagdalaw at panunuluyan. Ito yung tipong makikitira ka mismo sa bahay ng komunidad na pinag-aaralan mo. Ipinapakita lang nito na sa ating kabihasnan, ang kaalaman ay hindi basta kinukuha o ine-extract. Ibinabahagi ito sa pamamagitan ng tunay na empatiya at koneksyon. At bilang pagtatapos, gusto ko kayong iwanan sa isang napakahalaga at mapanghamong katanungan. Paano nga ba nakakatulong ang inyong kamalayang pangkasaysayan sa pagpili ng susunod na pinuno ng ating bayan? Ngayong naunawaan na natin na tayo ay may sadyang napakayamang kabihasnan at kalinangan, nasa ating mga kamay na kung paano natin nahahanap ang saysay sa ating nakaraan para gabayan ang malalaking desisyon natin para sa kinabukasan. Tandaan, ang ating pangkakakilanlan ay hindi kailanman nakakulong sa kahon ng mga dayuhan. Ito ay patuloy na nabubuhay at nililinang natin araw-araw. Maraming salamat sa pagsama sa pagsusuring ito. Hanggang sa muli nating pagtuklas, panatilihing buhay ang saysay ng ating nakaraan.